Ito yung high-tech na ngayon. Ngayon kasi nung dating nandito ako nakikiraip, tawag nila raip gapas. Ayan na yung high-tech ngayon. So kapag dinaanan nyo tong palayan, makikita nyo kagad. Yan yung dinaanan niya, yung mga lubak-lubak na yan. Diyan sa dumaan. Tapos pagka yung nadaanan niya, yung palay diretso sako na kagad. Diba? Mula doon papunta rito. So for now nag-break lang muna sila kaya tumigil. So ang pinakatrabaho ko ngayon dito is magbabantay lang ng kung ilang kaban yung kalalabasan. Kailangan kong i-record kung ilang kilo yung total ng buong kaban na nagapas nila gamit yung reaper na yan. So ngayon masasabi ko na hindi na masyado ganun kahirap na humanap ng source of income dito, or siguro nagkataon kasi nga kakilala yung family namin at kakilala rin namin yung mismong may-ari ng palayan. So kaya kami yung pinagkatiwalaan na maging caretaker or magbantay sa bawat paani. So for now, balikan ko kayo. Magmimerienda muna kami. Okay, see you guys. Kung mapapansin ninyo itong pang reaper na to, yung ginagamit nila ngayon, sobrang bilis. Ang bilis nila mag-ani ng palay. Kaya lang ang problema, kapag binalikan mo yung mga dinaanan nila, papakita ko sa inyo. Ito yung mga dinaanan niya. Yan. So mapapansin nyo, zoom ko lang ng konti. Yan. Marami talaga siyang naiiwan. So masasayang kung tutusin, iba pa rin yung gapas na pang mano-mano kumpara dito sa reaper. Kasi kung bibilangan natin ng time, ng oras or ng panahon sa paggagapas, mas mabilis ang reaper pero maraming naiiwan. Sa pagmano-manong gapas talagang
nasisimot. Kaya yung mga iba, siguro kung papayagan siya ng may-ari ng palayan, pwede siyang puntahan ng mga ibang mamulot na mga sobrang palay na natin. Siguro makakaipon ka pa dyan more or less mga isang kaban palay. So pag pinatistis mo yon, makakaipon ka pa ng bigas. Kaya sayang, dapat pwede pang balikan yung mga yan para maipon nila yung mga ibang palay na hindi na nakuha nung pang reaper or nung makina. So ngayon, nandito na tayo sa part ng bilangan ng kaban at the same time, tinitimbang nila kung ilang kilo yung bawat isang kaban. So nag-take note naman sila dito. O yan, makikita nyo. Maghihintay lang tayo hanggang sa matapos yung pagtimbang at saka pagbilang ng kada kaban. So balikan ko ulit kayo ha. Ganito lang yung sistema nila pagdating sa bilihan ng palay sa ganitong panahon. Napakainit lang. Sobrang init pero andito ang pera. Makikita nyo ako at malalaman nyo kung magkano yung lalabas na kikitain nila or yung lalabas na pinakabenta. Hindi pa yung kita. Hindi pa natin alam kung gaano karami yung ginastos nila. Yung kalalabasan lang nung buong bilang ng kaban, kung ilang kilo, kung magkano yung lalabas na pera doon sa pagbebentahan nila. Bilangin mo na. Oh. Ano? Sakto. Sakto. Mutal. Okay, so ang kinita 86,568 pesos lahat-lahat. Ilang pan yun? 54 plus 8 na kaban. Ako na dyan ma. Sige na, let's go.